Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga, simulan na natin ang banatan at pag-usapan natin yung mga issue, mga trending ngayong araw na ito. At sabi ko nga sa inyo, di ba? Nakasulat nyo sa baba, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Yo! Oh, by the way, binabati ko po pala yung mga kababayan nating nanonood dyan. Maraming salamat sa bulol na naman! Pagtangkilik sa ating channel at sa mga natutuwa dahil nag-upload po tayo ng kakaiba dito sa ating channel ay maraming salamat. Di ba? Tulad nga ng aking sinabi, sinisimula natin na lawakan ng ating channel, hindi lamang po politika, kundi pang sports pa at pang pamilya. Di ba? Pwede. Di ba? Pag-usapan natin yan. Kasi balita ako marami sa inyo ang humihingi pa ng more content dahil ginagawa ni daw nyo kung pampatulog, pampatae, pampakain, ewan ko. Ano daw ba meron sa boses natin? Di, kahapon meron na lumapit sa akin isang akala ko may dala-dala ng warrant. Hindi kasi naka-Amerikana siya, palapit ng palapit, tapos sabi niya, "Banatbay." Alam mo ba, yung boses mo, ginagawa ko yung podcast ba? Tapos, pag hindi lang yung podcast, talaga pinakinggan ko matulog. Napaganon ako eh. Hindi naman siguro to Becky, no? Kasi matikas yung itsura eh. Sabi ko, pampatulog mo ako. Anong ginagawa mo habang natutulog ka? And anyway, maraming salamat po sa lumapit sa akin. Thank you very much dahil natutuwa naman ako dahil ako'y inyong ginagawang pampalipas ng oras, pampatigas ng tain ninyo. Biro lang baka na yung mga gagalit yung iba dyan. Sabihin, "Banat ba, masyado kang ganito." Alam mo naman yung iba, galit na galit, gustong manakit. Thank you po. Maraming salamat po. Anyway, pag-uusapan na natin yung mga issue ngayon kasi napakarami pong issue ngayon. At isa nga sa mga malulupit na issue ngayon ay ito. Panoorin nyo ito. Kasi itong si Marcoleta, bumula na naman ng bibig. Sabi ko na nga ba, patay tayo dyan. Pag ito si Marcoleta, bumula bibig nito, yari kayo. Kaya sabi ko sa inyo, tinik sa administrasyon ni Marcos to eh. Hindi man niya directly inaatake ang presidente, pero yung mga nasa paligid at yung mga desisyon na sablay ay inaatake niya, binabanatan niya. Kasi ito si Marcoleta ang talagang pagtama palakpakan, pagbali banatan. Yan ang kanyang prinsipyo. At meron niya siyang isang malupit na katanungan. At dito mukhang nalaglag sa upuan niya yung senador na nagdidepensa ng budget ng DPWH. Kasi ngayon budget deliberation ngayon eh. Ano ba ginagawa dito? Bali, may a-assign na senator na doon sa isang departamento. Ayan po ina-assign Wag po tayo magagalit doon sa naka-assign kasi talagang ina-assign lang sila para i-defend yung budget ng isang departamento na yon. At isasalang ngayon at pwedeng pag-usapan o tanungin ng ibang senador. Ganon. Para hindi magulo. Di ba? So, although he is the senator defending that budget, nandun din yung secretary. Yan. Para malinaw lang Nililinaw lang ho natin. At ito nga nangyari dito kay Gatchalian dahil ginisasa ni Marcoleta. Ito, pakinggan natin to. Napakaganda ng kanilang usapan. Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Nako. Tama po. Tama. Bakit po si dating speaker wala pa? Nako. Patay tayo dyan. Alam ko na iniisip ninyo. Kasi yan din ang iniisip ko nung una ko narinig yan. Okay? Alam ko na. Pero mamaya ko na lang sasabihin. Hindi, sige, ngayon na nga. Sigurado ako iniisip ninyo, kasi baka nauna lang. O baka kasi mas nauna si Zaldico idiin ng administrasyon bago si Romualdez. Di ba? Baka nauna lang. Okay? Pero, chotomate. Wait lang. Meron pang ibang katanungan si Marcoleta. Kasi alam mo, etong si Marcoleta magaling to sa leading question eh. Alam mo yung leading question? Huwag kang magkakamaling sumagot ng sablay dahil meron siyang pinupunto. Pag nagtanong siya, alam niya na yung sagot. Naintindihan ninyo? Pag nagtanong siya, alam niya na yung sagot at yung sagot mo
yayariin ka. Pero dapat kasi yung sagot na yon manggaling sa iyo para mas magisa niya. Kasi kung manggagaling sa kanya, pinangunahan niya na, 'di ba? Hindi abogado 'to marunong ito, hindi katulad ng iba. Marunong ito na tanungin ka kahit alam niya na yung sagot. Tapos doon kanya yayariin. O pakingge. Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung Akala ko kay Zaldico po- ang Oh, yan. So sabi bakit wala pang warrant si Romualdez? Di ba si Zaldico meron na. Oh. Ang sabi naman nito, medyo kakaiba yung sagot niya, parang wala pa kasi sa Sandigan Bayan. Kaya wala pang warrant. Oh, ito sagot. alam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinal ho sa kanya. No, pareho tayo nang iniisip. Malamang unang kaso pang final kay Zaldico. Ang alam ko po, isa sa ginamit po na Yon. katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Yan. Doon ka nadali doon, bata. Hindi, doon ka dadali. Kasi alam mo kung bakit? Naririnig natin sa ICI na ang reason kung bakit kinasuhan si Zaldico ay because of Gutesa testimony in the Senate. Tama, mali. Yan ang sinasabi ng ICI. Ang tanong ay ito. Bakit binanggit si Romualdez din ni Gutesa pero si Zaldico lang ang kinasuhan that time? Bakit nauna si Zaldico? Sabay namang binanggit ni Gutesa. Yun ang punto ni Marcoleta. Gegets nyo? Kasi yan ang alam mo, itong mga, pasensya na, yung mga madadaldal nating opisyal, itong ICI ho ito hindi ho si Sec Dizon Kasi ICI naman ho ang nagre-recommenda ng kaso Sila ho ang fact-finding committee na kinreate ng budol government. So itong ICI, announce noon na ginamit yung statement ni Gutesa para kasuhan si Zaldico. Bakit ni-left out nila itong si Romualdez? Yun ang tanong ni Marcoleta. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan. Ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Zaldico at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Yun. The sauce for the goose is delicious. yun. Bakit parang... ba't po hindi nagsabay? Tama. Yung kay case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. September 20. So- Final ho nila to sa Ombudsman September 29. Hindi mo maintindihan yung tanong Bakit hindi nyo final ng sabay? Mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at sa ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Zaldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po Nya, magandang tanong to. Magkakawarat daw ba tingnan nga natin kung ano sasagot ng secretary ng DPWH. inyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya. Yun. At may tiwala ho sila sa Ombudsman na magiging
magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Oh, ito mga kababayan ha. Maganda ho itong sinabi ni Sec Bison, Vince Dizon na meron ng sapat na ebidensya. Meron ng sapat na ebidensya para kasuhan at maisyuhan ng warrant. Kasi ganito yan, para sa kaalaman ninyo. Para lamang po sa mga hindi po alam ang kasukasuhan, alam mo yung kasukasuhan? hindi ho yung sumasakit pag matanda ka na. Hindi, sa kasukasuhan, di ba ganito yan? Ipipresenta mo ngayon yung iyong complaint, tapos didinggin ngayon ng piskal. In this instance, yung ombudsman yung tumatayong parang piskal. At pag may nakita yung piskal o yung ombudsman na sa probable cause, okay? Although, sa bagong ruling ng Supreme Court, hindi lang probable cause ang hinihingi. Kailangan is yung parang probability of conviction. Kailangan meron. Okay? I am not sure kung ganun din sa ombudsman. Alright? Kasi iba yung sa piskal sa ombudsman. But still, ombudsman ang magpapasa nito o magpapasa nito ngayon dun sa court. Ano ba ang korte dyan? Yung Sandigang Bayan. Okay? So sila ang magpapasa. Ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon, through Gatchalian, ay ang laki ng possibility na dapat mawarrant si Romualdez. Yan ang sinasabi ni Vince Dizon. Ibig sabihin, yung kanilang pag-aaral, siguro, wag na natin sabihin yung ICI kasi iba yun eh. Eto, yung sa kanyang departamento, DPWH, sa kanyang paghanap ng mga ebidensya, ay malaki ang posibilidad na magkaroon daw ng warrant. Actually, possible na. Talagang dapat magka-warrant. Ang tanong, paano ang gagawin ng ombudsman? Kasi sila bilang DPWH, magpapresenta lang sila ng ebidensya. O ito, dapat ng kasuhan yan. Dapat ng i-warrant yan. So mag-i-issue ng warrant, korte na, hindi na ho yung DPWH. Ang pagkakataon nito, ombudsman at saka itong Sandigang Bayan. So ibig sabihin, somehow, yung influence ni Remulla ang mananaig dito. Naintindihan natin? Kahit anong paghahanap ng ebidensya ng DPWH, kung si Remulla, sasalsalin lamang po yung kaso, yung mga final, at hindi iwawaran si Romualdez, wala din. So ito yung dapat nating bantayan. Kaya nga nagtataka dito si Marcoleta, bakit wala pa si Romualdez? Supposedly, sabay dapat siya kasi sabay naman yung kay Romualdez eh. At saka kay Zaldico na binanggit ni Gutesa. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President. Aming salamat po. Thank you. Hindi po ba ninyo ginamit yung kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Zaldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings? Well, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement at sa video recording lang ho niya ginawa. So wala hong saysay ho yung kanyang sworn statement. Wala pong saysay yung kanyang statement, hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero, Mr. President, kung inyo pong Mamarapatin. susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989. Dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan nakanotaryo
Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. So kahit na walang notaryo, in any form or manner, Nayari siya doon, ano? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kaya talaga very good to si si Marcoleta eh. Pag siya nagtanong, alam niya na lahat yung sasagot mo. Kasi kabisado niya yung yung batas. At tatablahin ka niya sa batas. Ayan, sinight niya yung ombudsman na hindi naman kailangan ng short statement. Importante, yung mismo ng pahayag ng tao. sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter pinapatos po Kita ninyo? Yari siya doon. So, parang bagang sinasabi ni Marcoleta dito, itong ombudsman, talagang naglalaro. Ibig sabihin, dinidribble yung kaso ni Remulla para hindi siya mawaran. Di ba? Nako po, patay tayo dyan. Ito po hindi po letter. Hindi anonymous letter. Siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong Facebook page. Mm. Hindi po ba ninyo naisip na baka pwede niyong i-fact-check naman? Yun. Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag-i-initiate po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Meron na po ba kayong nagawang ganong aksyon, Mr. President? Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman. Yun ang gusto niyang palabasin. Hindi, kasi baka nagtataka kayo, bakit kaya tinatanong ni Marcoleta etong DPWH na wala namang kinalaman doon sa kaso? Actually, merong kinalaman sa kaso. Pero doon sa warrant, hindi DPWH. Ngayon, lumalabas na sabi nga ni Gatchalian, wala na po ito sa DPWH. Nasa discretion na po ng ombudsman. Sa madaling salita, si Remulla ang mabagal kumilos. Gago! Si Remulla ang nagdidribble. Gago! So durog na naman dito si Remulla. Gago! Sila po ang meron pong kapangyarihan kung gugustuhin ho nilang imbestigahan o i-pursue itong ganitong mga statements. So, nasa kanila na ho yun. Alam nyo, Mr. President, nung isang araw lang nandyan ang ombudsman. Nakalain yung nakalimutan kong itanong yun. Wala pa ho yung video. Wala pa ho yung video. Hindi po, maraming video na Yung siya. mga naunang video. Yung mga naunang video, siguro may 3 video na po. Kasi yung mga nilabas niya may pang-4, pang-5. Pero merong unang 3 na Kaya lang nung sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo Nawala ngayon sa isip ko na itanong. Mr. President? Baka lang ho, baka di lang ho kayo nag-almusal o Siguro nga po, dahil sa maaga ho gutom kasi, siguro, maaga ho yun maaga. Mr. President, kanina po ay Napaka-honest no? Hindi, sinabi niya talaga Nakalimutan ko yung tanong totoo po na parang nakaka-confuse, nakakagambala kung ano nga talaga yung distinction ng CPAG at saka BIP. I made there to offer an explanation kung inyo pong mga marapatin, Mr. President. Yung BIP po naragdag po doon sa sinasabing mga convergence programs Ito po kasi ay paraan para isatisfy yung Garcia Mandanas ruling ng Korte Suprema. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang approach na ginagamit para sa ganon mailatag po para hindi nagko-complain po yung mga local government units. Sapagkat sa totoo lang, sa ruling po, kailangan may karagdagan silang
era na ngayon ay tinatawag na nata. Pero sa totoo lang, sa dami po ng devolution na hinihingi naman po, hindi nila talaga mapapanagutan. Tama po, Mr. President? Posible ho yun. Posible. Pero napakarami pong naging modern versions ng pork barrel. Pork barrel was outlawed by the Supreme Court several years back. Pero lumitaw po, mas marami po ngayon. Mabuti po napansin ninyo, ginoong sponsor, Mr. President, at inalis po ninyo yung tikas. Opo, linipat ho natin yan sa DND. Pero dahil po siguro sa pagod ninyo at sa medyo hindi rin po kayo nagalmusal, Your Honor, nakalimutan po ninyo yung katuparan. Ito po yung kalsada tungo sa Paliparan, Rilis at Daungan. Ito po ay proyekto ng DOTR. Ang DOT naman, meron po siyang trip. Ito po yung Tourism Road Infrastructure Project. Ayan na po lumipat na po ng issue Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang